Ay, dyan na pala kayo. Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Oh, wag nyo nang i-deny. Yung nag-collapse na tulay dyan po sa Isabela, itong Kabagan Santa Maria Bridge dyan po sa Isabela, mga DDS, wag nyo nang i-deny. Panahon ni Digong yan. Proud pa nga kayo nyan noon Kapag maganda, angkin kayo, todo angkin kayo. Tulad ng ginagawa dyan sa Pasig River. Maganda kasi yung programa, inaangkin ninyo. Kapag pangit, kapag palyado, dinideny ninyo. Oh, ito ang ebidensya, ka-coffee. February 6, 2028. Ginawa yung tulay na yan, pinondohan yan. Kaya wag nyo i-deny kasi noon proud kayo na kay Tatay Digong project yan. Ongoing construction of the Kabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province. The 640 million pesos landmark bridge of the DPWH under Secretary Mark Villar is expected to be completed in 2019. Pero nagka-problema, ni-retrofit, ginastosan na naman. Umabot ng bilyones na yung pondo dyan. Kasi may corruption na agad. Nung ginawa yan, substandard. Hindi sinunod yung plano dyan. Baka yung, kumbaga, sa madaling eksplanasyon, yung bakal na dapat makapal, manipis yung bakal na ginamit. Kaya nagkakaganyan yan. Tapos ngayon, nakakatawa itong mga DDS. Sabi nila, ito na, nung hindi pa lumalabas na kay Digong project yan, kita ko mga page na mga DDS pages no? Sabi nila, ito na ba ang bagong Pilipinas? Sinisisi nila, ganyan yung mga project ni PBBM, tatak PBBM daw, yan na ba yung bagong Pilipinas, palpak? Only to find out, project pala ni Tatay Digong nila yan. Abay, napahiya sila. Ganyan pala ang tatak Duterte as compared to tatak Marcos. Hindi naman sa kinukumpara natin ka-coffee, pero ito po pagtatama sa mga DDS na ito daw ang bagong Pilipinas. Na kurap ang gobyernong ito, na yung budget dito sa tulay na yan, kinurap, kaya ganyan, substandard. At sinisisi nila si PBBM. Nagkakamali kasi kayo ng sinisisi. Ang dapat nyo sisihin, administrasyon ni Digong. Dahil sila nagpondo niyan. Ba't nyo pinondohan niya ng ganyan, substandard? May tanga pang driver, may tangad pang, ewan ko, pasensya na kayo sa term hindi ko usually sinasabi yan, pero alam mo nang pang magagaan na sasakyan lang yan, alam mong mabigat yung dala mo, dumaan ka pa dyan. Ngayon nagsisisiyan na, kasi inalaw daw siya ng security guard. At yung isa naman, sinasabi, kasi may nauna ng truck, parehas na kayo. Pinayagan daw kasi nauna ng truck, kaya sige, dumaan na rin siya. Nako, ngayon pinapaimbestigahan na ni PBBM yan, tama lang ka-coffee. Nag-utos na si PBBM, imbestigahan niya dahil hindi biro yan ka-coffee. Biruin mo 1.2 billion pesos na ang nagastos sa tulay na yan. Ang masaklap, pang mga magagaan na sasakyan lang. Ang masaklap, bumigay pa. Naku po, anong klaseng yan, trabaho yan Ang good news naman dyan, hindi naman yung buong tulay, yung compromise sa tingin ko naman, hindi tayo engineer pero sa assessment natin, siguro yung bumagsak na parte lang ang pwedeng i-rehabilitate o kahit paano yun muna i-rehabilitate nila hindi ko alam kung paano gagawin yan yung mga katabi niya kasi ganon siya, di ba? O i-retrofit yung mga katabi niya, etc. Hindi natin alam kasi posibleng mangyari na naman yan diba? Ang nangyari kasi dyan, sige, ito, gumastos ka na ng 600 million. Hindi pala matibay, gastosan mo na naman. Ang iniisip naman ng iba, kung hindi mo na magagastosan yan, sayang yung pera, natenga na, hindi magagamit. So, syempre, si gobyerno, sige, gastosan na natin yan, dagdagan na natin yan. Kaysa masayang yung 600 million, dagdagan na natin ng, halimbawa, 200 million para magamit na. Yun na naman nangyari. Kailangan na naman ng pondo. O syempre, manghihinayang ka, 800 million na ginagastos mo Bigay na naman si gobyerno, 200,000 na naman. 200 million na naman, dagdag mo dyan. Naku po. Ubus ang pera, hostage ang labas niya. Na-hold up ang gobyerno ng mga korap na opisyal. Actually, kailangan magsalita rin si Mark Villar dito Kaya nababas siya ngayon Si Mark Villar tahimik lang kasi project niya ito ka-coffee. Dapat sumagot din siya dyan. Mag-clarify siya dyan. Bukod sa DPWH na dapat magpaliwanag. Kasi may mga problema yan. May mga sabit-sabit yan dyan. May mga dapat managot din dyan. Si PBBM nagsalita na kanina sa isang interview, nakita natin yan, na President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. orders an investigation into the collapse of 1.2 billion pesos bridge dyan po sa Isabela. Managot ang dapat managot
Sino yung may-ari ng dump truck na dumaan na yan? Dump truck ba yan o anong truck ba yan na may mga kargang mabibigat? Panagutin din yan. Yung driver, panagutin din yan. Hindi pwedeng ma-absuelto lang. Tinan mo, perwisyo ito sa gobyerno. At perwisyo sa mga residente ng Isabela. Sa mga dumadaan sa tulay na yan, malaking perwisyo yan. Kasi iikot ng malayo, hindi makakadaan dyan. Apektado yung ekonomiya ng lugar na yan. Kasi paano yung transfer of goods na mangyayari dyan? Di ba? Ang laking perwisyo dahil sa kapabayaan at sa, hindi ko alam sa term, katangahan ba yan o kung ano man yan. 6 people were hospitalized after a portion of the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province collapsed on Thursday evening, February 27. Ang pinaka-good news na lang dito ka-coffee, walang namatay. Kasi mahirap-hirap na, hindi mo na maibabalik yan. Ito, gastos lang ito, pera lang ito ka-coffee. Kung may buhay na nabawi, hindi na natin maibabalik yan. Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Cabagan, reported that the bridge connecting the towns of Cabagan and Santa Maria partially collapsed at around 8 p.m. on Thursday, which left 6 people, including a child, injured. Kawawang bata ito. Mula sa datos ng MDRRMC, naisugod agad ang 6 na biktima sa Milagros Albano District Hospital na nagtamo ng mga minor injuries maliban sa isang bata na nagkaroon ng severe injury na agad na dinala sa Cagayan Valley Medical Center ayon po sa kanilang Facebook post. Nakalulungkot itong ganitong mga sitwasyon na sana naiwasan, di ba? Sana naiwasan kung naging conscious lang itong driver na nakalagay na yan, nakita natin yung marker dyan na bawal dumaan yung malalaki dyan dahil light vehicles lang po ang pinapahintulutan dyan. In fact, inisa-isa niya pa ano yung mga light vehicles na yan, jeep, van, kotse. Hindi nakalagay doon na kasama yung truck dyan, but dumaan pa rin, di ba? The agency said that the collapse affected 4 vehicles, a dump truck carrying boulders, 2 sports utility vehicles o SUV, and a motorcycle. Biruin mo naman ka-coffee. Oh. Nabali yung tulay. For sure nakita nyo na to, nagkalat sa social media. O yan yung truck. Sa bigat pa lang ng truck, may karga pa. Di ba? Common sense na nakalagay pang light vehicle lang dahil palyado nga yung tulay na yan. Sige pa rin. Dumaan pa rin. Di ba? Anong klaseng kokote yan? Pasensya na kayo ka-coffee pero ganito yung mga kasalanan na dapat pinaparusahan Kasi okay lang, gumawa ka ng kasalanan, ikaw lang yung apektado. Ang problema, gumawa ka ng kasalanan, damay yung 2 taon. Damay na compromise pa yung buhay ng ibang pasahero ng SUV. Diba? Paano ekonomiya niyan? Nearby towns, apektado din yan. Magmamahal ang presyo ng bilihin. Siyempre, kung didiretso ko na lang sa tulay na yan, kaya nga yan ang purpose ng tulay ma-cut short yung biyahe ng mga produkto para mas mura kasi less gastos sa gas. O mas mahal na ngayon yan kasi iikot. O yung mga residente, perwisyo din sa ginawa na ito ng driver. At ng mga nagtayo ng tulay na yan na substandard, hindi nyo ba inaral ng mainam yan? Kasi malinaw naman na may problema dyan sa tulay. Ilang beses ka na nagre-retrofit. Panahon pala ni Digong, 2018, ginawa nyo na yan. O dito sa post na yan, February 6, 2018, medyo kalakalahati na ito. O mga 2017, 2016, pinaplano na yan, yung construction na yan. Palyado yung plano. Nagatasan pa ang gobyerno, retrofit ng retrofit, walang nangyari. Di ba? Ano yan, Tatay Digong? Sagot ka dyan, Tatay Digong. Kaya nakakatawa itong mga DDS kinukumpara. Actually, hindi naman natin kailangan ikumpara. Pero kayo nagsimula, kinumpara ninyo. Ganito daw po yung tatak Duterte. Ganito daw yung tatak Marcos. Kasi akala nila, yung tulay na yan dyan sa Calapan, sa Isabela, gawa ni PBBM, palpak daw po. Yan daw po ang bagong Pilipinas. Only to find out nga, kay Tatay Digong pala yan. Ayan ang tatak Duterte. Nakita ko ito sa post ni Admin Rich. Shoutout sa iyo, Admin Rich. Kasamahan natin. Yan ang tatak Marcos at tatak Duterte, kinumpara. 1973, San Juanico Bridge. Anong laban nyo sa San Juanico Bridge? Imagine mo, 1973 pa yan as compared ngayon. As compared sa tulay na to, 2018, 2017. Noong unang panahon, hindi pa uso ang teknolohiya. Bagamat meron na ka-coffee, pero hindi pa kasing advanced na kung anong meron tayo ngayon.
Yan ang tatak Marcos. Gaano kahaba yung tulay na yan? Ilang taon na, ilang dekada nang nakalipas, 1973 pa yan, 83, 93, 2003, 2013. More than 50 years na, ka-coffee. May nakita ka bang problema? Gumuho yung San Juanico Bridge? Hindi. Ibig sabihin, matibay. Hindi kinurap yung budget. Matibay, ginastosan. Hindi substandard. San Juanico Bridge was built in August 1969 and completed in 1973. Is a powerful symbol of legacy engraved not only in a concrete and steel but also in the nation's history, literally founded and built by then President Ferdinand Marcos Sr. Oh, yan ang tatak Marcos, matibay, ika nga, sabi dito sa post na ito ni Admin Rich. Oh, ito naman ang tatak Duterte, marupok. Yung kay Marcos matibay, itong tatak Duterte marupok. Admin Rich ha, ano to? Oh, may nag-post, ito page ni Tatay Digong to, the best ka, Tatay Digong, tinan mo naman ang pangalan, halatang sip-sip na agad eh. Ayan, check nyo, ka-coffee. Sabi niya, Santa Maria, Cabagan, Isabela Bridge, thanks to PRRD. O, proud pa kayo ha. Tapos ngayon, tinatakwil ninyo, dinideny ninyo. Sabi niya sa kanyang caption, landmark bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media. Basta bias, bayad media, asahan mo, walang balita na maganda. Kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera pambayad sa kanila. Mabuhay ang Duterte administration. Proud pa siya niya na August 26, 2019. The best ka, Tatay Digong. Anyari Hindi raw binabalita ng mainstream media. O yan, nabalita na. Nagre-request kayo, mabalita ng mainstream media. Ayan, nabalita na po kayo. Trending pa nga kayo eh. Ilang araw na kayong trending dyan. Nabalita na kayo dahil sa palpak nyong tulay. Diba? Tas kukumpara nyo pa. Isisisi nyo pa kay PBBM yan. Ano? Kayo napahiya niyan. May statement kanina ng PCO. Hanapin ko lang. Ito. Nako. Heads will roll. Sabi ni PBBM. 4:51. 1 hour ago. 2 hours ago ka-coffee. Tingnan nyo yung damage. Kita nyo yan? Headline ng Inquirer, heads will roll after Isabela Bridge collapse, sabi ni PBBM. President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. said that heads will roll if there is it. Wait. If there is it is proven, para magulo to If it is proven, wait lang, may typo, hindi pala typo. Nasobrahan lang. If it is proven that corruption behind the retrofitting of the Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela that collapsed on Thursday. Tama, tanggalin. Kung sino man, official ba yan ng DPWH, tanggalin yan. Sibakin yan. Yung contractor, pagbayarin. Sila yung gumastos sa construction yan. Kung may kapabayaan sila yan. Yung may-ari ng dump truck, pagbayarin. Yung driver, parusahan. This was disclosed by Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro on Saturday, saying a probe will be launched into the incident. Dapat lang, agad-agad. Nagkausap kami ni Pangulo kahapon regarding this. Ito talaga ay paimbestigahan. Okay, kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito mula pa noong 2014 hanggang sa ngayon, kung mayroon man, hindi talaga pwedeng hindi managot, Castro said in an interview on Radyo Pilipinas. Biruin mo, 2014 pa pala yan. Ano yan? Kay Pinoy pa. O narinis yung pondo panahon ni Digong. Basta walang lusot dyan, panahon ni Digong dyan. Baka nga si Mark Villar, madamay din dyan eh. She also said that while the Department of Public Works and Highways or DPWH had already launched a probe into the collapse, the incident is not an ordinary case and the evidence must be determined. Correct. Wag ang DPWH. Wag ang DPWH ang mag-imbestiga dyan. Kasi dapat din silang imbestigahan dyan. Pasensya na ha. Pero may pagkukulang din sila dyan. May pananagutan din sila dyan. Wag sila dapat ang mag-imbestiga dyan. Kasi definitely, bias na agad ang resulta niyan. Imbestigahan ba nila sarili nila? Diba? Iba ang mag-imbestiga dyan. Ibang body, third party. Pag nalaman natin kung sino ang mayroong pagkakamali dito at may bahid nga ng korupsyon. Kung may bahid ng korupsyon ay dapat may managot, sabi ni Castro. Further, she emphasized that the local government units must properly assess the conditions of establishments and infrastructures as the president can't do it alone. Correct. Kilos na agad yung LGU kasi sila yung nandiyan eh. Sila yung nasa ground eh. Mas mabilis nilang ma-determine yan. Alam nila yung problema at alam nila yung gagawin dyan. Hindi po trabaho ng Pangulo yan. Yun! Hindi nagma-micromanage ang presidente. Correct.
trabaho na po yan ang local at kung may problema, saka kayo makipag-coordinate sa DPWH, hindi po ba? Sabi ni Castro. Pero malaking factor yung sinabi ng presidente na imbestigahan yan para wala makakalusot dyan kasi laking perwisyo ng naidulot niyan. DPWH Cagayan Valley on Friday reported that around 8 p.m. on Thursday, the third span from Cabagan side of the bridge collapsed after a dump truck loaded with boulders with calculated approximate gross vehicle weight of around 102 tons passed. Kung sino ba naman ting-ing na bawal nga siyang dumaan dyan, dumaan pa rin. The construction of the bridge that began in November 2014 and was completed in February 1, 2025 was worth 1.2 billion pesos. Biruin mo, napakalaking pera niyan. Sinong nag-uwi niyan? Dapat managot dyan. Ikulong ang dapat makulong dyan. Ay nako, investigahan na yan, sabi ng presidente. Sana mabilis yung resulta dyan para may managot na agad. Kung may komento kayo ka-coffee, sige, i-comment nyo ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Sa mga DDS, huwag nyong i-deny yan, sa inyo yan. Angkinin nyo na yan. Huwag yung mag-aangkin kayo kapag maganda. Dapat may ano kayo, may prinsipyo kayo na maganda man o pangit yan, kung sa inyo yan. Angkinin nyo na yan. Di ba? Huwag nyo lang i-deny dahil sa inyo yan. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section sa Facebook, no? Mga nasa YouTube, click lang po yung subscribe and hit the notification icon kung may mga nais po kayong sabihin. Alright, sige, see you ka-coffee in my next video. Bye-bye.